Sabay-sabay pinaglalamayan sa isang barangay sa Bogo City, Cebu, ang mga residenteng nasawi sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol. Ang iba namang nakaligtas, dumaraan pa rin sa kalbaryo, makakuha lang ng ayuda. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Bogo, Cebu, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kamusta ang sitwasyon dyan? Pops, pinuntahan ko kanina yung isang lugar dito sa may Bogo City sa Cebu, no, nagkaroon ng landslide dahil sa lindol. 15 sa kanila ang nasawi sa pangyayaring iyon. At kabilang nga dito yung isang guro at yung kanyang isang taong gulang na anak. Naiiyak na lang si Janelle Tarucan habang kinukwento ang sinapit ng kanyang mag-ina nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City. Nang yumanig, nagka-landslide sa barangay Binabag at natabunan ng kanyang misis at isang taong gulang na anak. Ayon kay Junel, sinamahan lang ng kanyang mag-ina ang manugang para doon magpalipas ng gabi. Ang pasyang ito, ang bangungod daw ngayon kay Junel. So pag humana mo og katong kusugid sa linog, nagkontak ko sa akong mama magpapa dito. Akong gikumusta ang sila at labi na sa akong anak ug sa akong asawa. So three times ko nagsigig dial sa akong cellphone. Pag 4 times na nitubag akong papa. So ang sabi sa papa ko na papaulion ko dito sa amua kay liso daw ang akong asawa ug ng akong bata. Naitakbo pa ang mag-ina ni Jonel sa ospital pero dineklara ng dead on arrival. Nakapagpatagal din kasi ang 20 minutong biyahe patungo sa ospital. Grabe sakita. Yung labi na kani akong anak, tag-abot na ko mag-bliss ginapirminti. Sa kuha wala nang bliss. Isang guro ang kanyang misis. Ngayon, sa kabaong na lang naiwan ang mensahe ng pagbati sa kanya para sa Teacher's Day. Sa barangay Dakik, Bogo City naman, mahabang pila ang tiniis ng mga residente para sa ayuda. Kasama sa pumila ang pamilya ni Mang Dante na kailangan pang maglakad ng ilang kilometro para makukuha lamang ng pagkain at malinis na tubig. Dito mga 5 kilometers away or 6 kilometers papunta sa amin. Sobrang hirap talaga og lalakarin. Tulad niyo may mga senior citizen. Ano pa, hindi na aabot. Ang Alagang Kapatid Foundation naghahatid na rin ng tulong sa mga nilindol katuwang ang Philippine Navy at commercial airlines. Ang pinakalambing talaga natin, ang pinakamadali is really cash. So we will have the opportunity na mag-purchase na tayo on-site. Maaaring ipadala ang mga donasyon sa bank account at QR code na makikita sa inyong screen. Pops Day, ang problema ngayon ng ilang mga pamilyang nasawian, no, yung kung saan at paano ililibing yung kanilang mga mahal sa buhay dahil karamihan kasi ng mga sementeryo sa lungsod ng Bogo nasira at apektuhan din ng nangyaring lindol, Pops Day. Ivan, nakakaramdam pa ba kayo ng aftershocks dyan sa lugar ninyo? Pops J, multiple na aftershocks yung naramdaman namin dito, no? Hindi lang sa Bogo, pati dito sa may Daang Bantayog, dito sa may Cebu pa rin yan, no, Pops J. No? Pinakamalakas nga dyan is itong 5.1, kaninang 5:30 ng umaga. No? Ito nga talaga yung gumising sa amin. No? Kaninang umaga, talagang kahit kami mismo, napahawak sa mga pader dahil grabe talaga yung pag-uga at yung paggalaw ng lupa ng mga panahon ngayon, Pops J. Ivan, yung asawa ni Jonel, saan ba sila noong nagka-landslide? Nasa loob ba sila ng bahay nung inabutan? Tama ka dyan, Pops J. Nasa loob ng kanilang bahay itong mag-ina ng naasawa at anak ni Kuya Junel. No? At unfortunately nga daw, talagang nadama yung kanilang bahay doon sa nangyaring landslide. Ang kwento pa sa atin ni Kuya Junel kanina, naitakbo pa nila ito sa ospital, yung kanyang asawa. Unfortunately, pagdating sa ospital, dead on arrival na. Medyo malayo kasi, Pops, yung ospital, around 20 minutes drive pa. Doon mula doon sa kanilang bahay hanggang doon sa pinakamalapit ng ospital, Pops J. Ivan, dahil lang ba sa lindol o kaya nagka-landslide o dati nang landslide prone area yung lugar na yan? Pops J, maraming mga landslide prone dito sa may bandang Cebu, no? Sa may bandang norte, lalo na sa may Tabago. Pero itong nangyari doon sa pamilya ni Kuya Junel, malapit kasi talaga sila doon sa bundok. Actually, nasilip nga natin kanina yung landslide area at talagang malalaking tipak ng bato yung
yung ating nakita, no, at talagang may uka doon sa bundok na iyon. Kaya naman malaki daw talaga yung ginampanan ng nung lindol na umabot nga sa 6.9 magnitude, Pops. Ivan, may kumausap na ba dito sa mga naulila para matulungang mailibing ang kanilang namayapang kaanak? At nag-identify na ba ng alternative na pwedeng malibingan ng mga namayapa ang gobyerno? Pops J, yan nga yung pinaka-challenge sa mga residente na nakausap natin, lalo na itong mga nagluluksa ngayon ng mga pamilya. Yung challenge talaga na maghanap ng kanilang mabibigyan ng libingan itong kanilang mga kamag-anak. Dahil base dun sa ating pagtatanong, 15 yung nasawi nga doon sa nangyaring incident na yan doon sa isang komunidad na yan, no, Pops J. Talagang marami. At unfortunately, kanina, kausap natin yung isang family member hanggang sa mga oras na daw kasi na ito, kahit pinuntahan naman nila yung sementeryo, sira din daw talaga at hindi daw magamit yung mga sementeryo ngayon, Pops J. Okay, Ivan, maghapon na. Kamusta naman ang paghahatid ng relief dyan? Gaano kadalas? Pops J, malaking tulong dun sa mga residente at mga apektadong residente ng yung mga private na nagbibigay ng mga relief goods, no? Kasi kanina nung nag-iikot tayo, talagang namamara na yung ilang mga residente, no, sa may bandang highway. Kaya naman may dala-dala pa rin sila mga karatula na naglalagay na kailangan namin ng tubig at pagkain, dahil yun talaga yung challenge sa kanila. Walang malinis na tubig na maiinom at pagkain, dahil nga, Pops J, apektado rin yung linya nung tubig na nasira dahil nga dun sa paglindol. And kanina, pag may mga sasakyan na tayo nakikita, no, mga pick-up na sasakyan o kahit normal na van, no, na may nakita silang parang may dalang mga relief goods, hinahabol na nila kaagad ang mga ito, no, dahil umaasa sila mabibigyan sila ng pagkain at tubig, no. Kaya nga naman yung iba naman, umaga pa lang, pumipila na dun sa maririnig nilang meron daw na darating na relief na lugar, Pops J. Ivan, yung isang nakausap mo, kilometro pa raw ang layo ng pinanggalingan o pinagkukunan ng tubig. Paano ba ang sistema ng paghahatid ng tulong? Sa isang area lang ba? Pops J, unfortunately, kwento ng ilang mga residente sa atin, no, hindi daw umaabot yung relief operations doon sa pag medyo malayo na yung mga sitio, no. Kaya naman kadalasan daw ang ginagawa ng iba pumupunta doon sa tabing kalsada kung saan nga namamara sila ng mga sasakyan at pinapakita yung kanilang mga daladalang mga placards na humihingi ng tulong sa mga daraan, no. Kaya naman yung iba, kahit pa isa-isang bote ng tubig, pa isang litro man yan o isang galon ng tubig, humihinto yung ilang mga napapadaan at binibigyan ng tulong itong mga residente na apektado nga nung lindol, Pops J. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal Ivan Tarinque.